Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pasensya na kayo, ngayon lang tayo. Pinatapos ko lang po yung araw para hindi ko na po birthday. Pero maraming maraming salamat po sa lahat ng bumati. Kung hindi ko pa po nasasagot, marami pong nag-message, iniisa-isa pa natin. Baka hanggang bukas, wag po kayo magtatampo kung hindi kung hindi pa po natin nasasagot yung inyong mga mensahe, no. Pag-uusapan po natin ngayon sa isang press con ng Hakbang ng Maisog Coalition. Binasa po ni Attorney Trixie Angeles yun pong pahayag, no, ng formal na formal po na inimbitahan ng Hakbang na Maisog Coalition si VP Sara Duterte para po pangunahan, no, yung laban ng mga mamamayang Pilipino, no. Alam nyo, ang mahirap pa paniwalain. Opo, live po to. Mahirap pa paniwalain yung mga dilawan, no, yung sa termino ng oposisyon. Pero magising na po kayo, hindi po to, may nabasa ko, no, tila nakikipag-agawan buko itong Liberal Party. Para yung huling ano nila, na huling, anong tawag doon? Corona, mapanatili sa kanila, no? Okay, pag-uusapan din po natin, ito po yung lumalala pong tension dito sa West Philippine Sea. Siguro, hindi na po normal na gawin lang nating propaganda to laban sa mga Duterte. Siguro hanapan na po natin, no, ng aksyon talaga itong kasalukuyang gobyerno. Kasi hindi po yan po pwede na habang buhay may mga nasusugatan na pong sundalo. Naunawaan po natin kung bakit po may mga sundalo na very willing sila, no, na masaktan, maging maging magbuwis pa ng buhay. Kasi yun po trabaho nila eh. Pero meron din po dapat na nagtatrabaho para maiwasan po ng mga sundalo natin ay masaktan, no? Ayan po yung trabaho naman ng pamahalaan. Yung trabaho po ng diplomasya. Hindi po trabaho ng pamahalaan. Mamaya po papaliwanag natin yan, no? Tigilan na po yung gamitin to. Kung may mapahamak man, hindi nyo na po pwedeng habang buhay yan isisisi. Yung pong kapalpakan ninyo sa handling ng West Philippine Sea, kailanman hindi na po yan po pwede na yan ay isisi pa sa mga Duterte, no? Isang typical po na wala na po sa hulog, ito pong mga ginagawa ng mga vlogger sa pangunguna po. Hindi ko po nababasa na yun sila, no? Sa pangunguna po to ni Mike Abe, na instead po na yung warning nito ni Scott Ritter na isang lehitimong Amerikano, lehitimong dating bahagi ng military, dating bahagi ng intel ng Amerika, yung kanyang warning, yung pinamumukha sa atin na kung ano lang tayo sa Amerika, instead po na sagutin, no, ng matino nitong mga vlogger na to, ay sinisiraan lang ang mga katulad ni Scott Ritter. Thank you very much. Sino ba tong nagbigay? Masyadong maliit eh. Uy, nawala tayo sa ere. Thank you very much po kay Eddie the Great. Happiness sa 27.99 Canadian dollars na pangkape. Okay. Papahapyawan din po natin yung tila lumalala po yung
yung sagutan, 'no. Actually, hindi po nakikipagsagutan si Senator Bongo, pero yung galit po ni Baste, mukhang lalo pong, nagagatungan itong, mga sagot ni Senator Bongo. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ito po, unahin na natin to, no? Kasi may pahayag po si Senator Bongo na iniintindi ko ang saloobin ni Mayor Baste. Matagal ako nagsilbi ng tapat sa kanyang ama, no? So meron pang iba, hindi ko na makita yung mga karugtong niyan, eh. Pero ito po yung sagot diyan ni Mayor Baste. Mayor Sebastian Baste Duterte urges Senator Bongo to stand now against tyranny. There is a time for everything, and the time is now to stand against tyranny, Mr. Bongo. Sige ra kag selfie nga naay ayuda ginahatag, and if not selfie, ana akong amahan kay gamiton nimo for publicity. Kahit hindi po ako Bisaya, sa tagal ko na sumubaybay dito, parang nga naunawaan ko dito, as panay ang selfie mo sa aming ama na ginagamit mo sa publicity, no? Wala kay imuhang ikabarog nga kaugaliong politika. Read your own caption and reflect if you are really actually doing what you are saying. Pussy. Ano? Tinawag niyan duwag, no? Si Senator Bongo. Ang gusto lang naman ni Mayor Baste, may time po para sa lahat, pero ito po sa tingin ni Mayor Baste, ito na yung time para makita ng aksyon, no? Makitaan na aksyon si Senator Bongo, no, na makita naman ng mga taga Davao bilang mayor, naunawaan niya, bilang mayor, makita naman bilang Davaoenyo at senador na sinuportahan ng Davao, ay maipakita naman ni Senator Bongo sa aktwal, sa kilos, no? Yung pagtatanggol niya sa Davao, yung pagtayo niya laban sa tinatawag ni Mayor Baste na tyranny. So, ako naman bilang Duterte supporter, hindi po ako naniniwala na bumaliktad na si Senator Bongo, di ba? Yun lang po yung nahangad ni Mayor Baste. Kasi halos feeling nila nilulusob yung Davao. Siya po mayor sa Davao, eh. Malamang yan pa isa nakadagdag kay Sara Duterte na hindi nyo man lang ginalang yung Vice President ng Pilipinas, no? Wala pong ibang syudad sa ngayon na ganyan po yung paglusob. Kahit po yung mga sinasabi o napapatunayan ngayon na mga lugar na may mga illegal na pogo operations, hindi po nilusob ng ganyan. Hindi po nagpadala ng batalyon, no? Yung ibig sabihin yung kawalang galang sa mga taga Davao, no? Kasi kung tutusin, isang tao lang po yung huhulihin, eh. Pero dito po sa mga pogo, napakarami pong illegal activities yung po pwede. Pero hindi po tayo nagpapadala ng ganong karaming batalyon. Anyways, yun lang po, no? Yung naghahanap ng mga kakampi yung mga taga Davao. Lalo na po yung mga matataas sa pamahalaan katulad po ng mga senador. Pero hindi po magkakasundo po yan. Matagal na po yung may ganyang sagutan, di ba? Ganun po mga Duterte, kung ano po yung nararamdaman nila. Sinasabi nila habang nararamdaman. Wala pong peke. Hindi po sila mahilig makipagpekean.
Yan yung dahilan siguro kung bakit nag-resign na si VP Sara, eh. Tama na pekean. Okay. So, maayos din po yan hangga't sumusuporta naman si Senator Bongo kay Pangulong Duterte. Naglabas nga po pala, napanood ko, no? Naglabas po pa talaga at paulit-ulit na po si Pangulong Duterte, matanda na siya, retirado na, no? At nakikita ko po, dati ayaw pa natin, no? Kaya maganda po yung pinipilit pa rin natin, di ba? Gusto pa rin natin tumakbo kahit alam na natin. Ako nasasaksihan ko po, eh. Parang pag nagsasalita si Tatay Digong sa mga maisog rally, akala nyo, no? Yung nakatayo siya ron, kahit mag-iisang oras siya nag-speech. Sa tingin ko, adrenaline na lang yun, eh. Nabunsod yung kanyang kagustuhan na maglingkod talaga. Pero after niya mag-speech, aalalaya na siya. Ngayon, nakita ko po yung live ni salita niya po si Pangulong Duterte. Tama po yun, no? Ngayon pong si VP Sara Duterte ay nag-resign na bilang cabinet. Ulitin ko po, cabinet official lang po. Nag-resign po siya bilang DepEd Secretary at NTF-ELCAC. Pero hindi po siya nagre-resign bilang Vice President. Vice President po siya ng Pilipinas. Maglilingkod pa rin po siya sa Pilipinas bilang Vice President. Okay, at ngayon, mas maluwag na siya kasi wala na siyang alalahanin. Di ba? Minsan siya nagsalita na pabor kay Pastor Kibuloy. Binanatan siya ng lahat. Sabi, ano kang klase kang administration cabinet official, bakit mo pinagtatanggol yung kalaban? Parang mga ganun, no? Ngayon po, malaya na po. Speaking of malaya na pwede na pampamunuan. Kaya ako, maluwag na po sa puso natin, no? Natanggapin na pagretiruhin na talaga si Tatay Digong kasi nariyan na yung si Sara Duterte. Libre na po. Libre ng pamunuan ang oposisyon, no? Alam nyo, ang ganda po ng panawagan nitong Maisog Coalition na binasa, no? Formal na nananawagan yung hakbang na Maisog Coalition na pamunuan na ni VP Sara Duterte yung hakbang na maisog. Kami po, no? Talagang kahit papano, alam po natin lahat na ang leader po ng maisog ay si Tatay Digong. Pero panahon na po siguro, no, na tanggapin na natin. Nariyan na po si VP Sara. Hinihintay na lang natin, sana tanggapin niya na siya na yung mamuno. Si VP Sara at saka si Mayor Baste, sila na po talaga, no, yung magpatuloy. Kasi pagpahingay na po natin si Tatay Digong kahit gustong-gusto pa natin. Yung boto ni Tatay Digong, kumbinsihin na lang natin si Mayor Baste na tumakbo bilang senador. Sayang, eh. Di ba? Sayang na isang senador. Alam ko, ganun na po papunta si no? Mayor Baste. Sana po, kung naiisip ninyo na ngayon, naisip kasi niya, sinasabi niya sa speech, walang maisog na senador. Sana po tumakbo po kayo. Isama niyo pa yung kapatid niyo si Pulong para dumami po yung national level. No? In fairness po kay Bato, iimbestigahan niya po yung nangyari sa Davao. Kayo naman, no? Banat na naman kagad kay Bato. Wag rin po kayo, hindi pa rin po tapos yung kay Bongo. Ang gusto lang naman nila alam niyo po, eto magtotohanan tayo Pag tumakbo si Baste at saka si Pulong at si Baste ang nag-number 1
Naniniwala ako 'pag tumakbo si Baste magna-number 1, eh. Yan po ang pinakamalaking sampal sa kasalukuyang pamahalaan natin. Yun po yung hangarin natin, 'no, patakbuhin natin. Kung meron tayong run, Sara, run dati, manawagan po tayo ngayon. Run, Baste, run, 'no? Kasi nakikita niya, eh, walang maisog na senador. Ikaw ang maisog na senador. Mayor Baste. Run, Baste, run. Pangunahan po natin yan, 'no? Kumbinsihin po natin yung mga ibang vlogger na manawagan na run, Baste, run. Ang lakas po ng lineup natin. Yung mga nagsasalita po sa maisog ngayon, grabe. Pag yan po, tapos kinampanya sila ni Sara Duterte, ni Vice President, napakalakas na po ng atin. Alam nyo, kung pakikinggan nyo sila, itong mga speaker sa maisog, grabe, sabi ko nga, itong kinakailangan nating mga senador. May mga plataforma. Maganda po yung plataforma na maisog, eh. Ito po ang tunay na oposisyon. Ano yung pinagsasabi niyong Liberal Party? Salingkit na lang kayo, no? Tunay na oposisyon to. Dahil may tunay na programa yung maisog. Ano-ano po yung programa? Binanggit po kanina, pamunuan ni BP Sara, yung pagtutol. No to war, no to martial law, no to chacha. Ang lilinaw po ng panawagan, no? Transparency, accountability, peace and security. May malinaw pong panawagan yung hakbang ng maisog. Unlike po na nagaganap ngayon. Speaking po, anti-war po tayo. Ayaw po natin ng digmaan. Alam niyo po, itong gobyerno natin, no? Lahat nagsasalita na ayaw nila ng digmaan. Lahat nagsasalita, maging si Pangulong Marcos, ayaw nila ng escalation. Pero ano lang po ang ginagawa ninyo? Biniblame nyo lang po. No? Ayaw natin ng escalation pero hanggang blame lang tayo. Dati pa tayong tinitira. Yung problema, wala pong direksyon na malutas, eh. Hindi na po sapat, no? Yung ginagawa ninyo nung una na hinahanapan ninyo ng butas lahat ng problema, hinahanapan ninyo ng butas para maisisi sa mga Duterte, hindi na po sapat yan. Wala nang maniniwala sa inyo na yung mga krimen na nagaganap sa mga illegal na pogo, si Duterte pa rin ang may kasalanan. Nakita ninyo si Duterte, oh. Kung ano po yung kalagayan, paretiro na at dapat ng pagretiruhin. Pero okay po yan. Si BP Sara na mamuno. Kasi siya talaga yung pinuno, eh, si Tatay Digong, eh. Siya yung maisog, pinunong maisog, eh. Pero kung papasok na po si BP Sara, siya na mamumuno, maluwag na po sa dibdib natin lahat. Napagpahingahin na si Tatay Digong. Tama na po yung naisilbi niya. Okay, tignan po ninyo. Yung katotohanan, no? Ito po ang katotohanan, eh. Lumalala po yung West Philippine Sea. Dati, binobomba lang tayo ng water cannon. Ngayon po, inaakyat na yung ating mga barko. May napuputulan na ng daliri. Yung mga sundalo po, no? Yung mga sundalo, trabaho po nila yan, ipagtanggol po. Sabi nga ni Bronner, hindi kami aalis dito sa Ayungin. Panahon po ba ni Duterte umalis tayo sa Ayungin?
Atin din po yan. Konkreto po, no? Hindi po yung patapangan lang. Alam nyo, trabaho po na sundalo yan. Willing sila makipagpatayan dyan. Para sa Ayungin, para sa West Philippine Sea, para sa mga teritoryo natin. Saludo po tayo sa mga sundalong Pilipino. Pero dapat, yung gobyerno po natin, ginagampanan din po ninyo yung trabaho nyo. Hindi po trabaho ang trabaho po ng sundalo ipagtanggol. Willing silang magbuwis ng buhay. Pero dapat yung gobyerno natin, hindi lang po hayaan yung ating mga kasandalahan, pati yung mga Coast Guard natin, na nalalagay sa bingit ng alanganin yung kanilang buhay. Dapat ginagampanan din po ng ating gobyerno yung diplomatiko nilang relasyon, yung diplomatiko nilang tungkulin. Ang tungkulin po ng gobyerno, makipagkaibigan. Nasa konstitusyon po natin yan. Ipinagbabawal po sa Pilipinas ang makipagdigmaan. Alam niyo po ba yun? Bawal po tayo makipagdigmaan. Ang pwede lang po tayo ipagtanggol natin ang ating sarili. So paano po maiiwasan ng digmaan? Yun po dapat ang ginagawa ng pamahalaan. At ang may pinakamalaki pong tungkulin dyan, yung chief architect. Yung chief architect ng foreign relations, yun po yung presidente ng Pilipinas. Hindi po nyo pwedeng habang buhay yan, yan, kaya nagkakagulo sa West Philippine Sea. Dahil kay Duterte. Diyos ko, 2 taon nang namamahinga. 2 taon nang hindi presidente. Nung presidente siya, walang kaguluhan. Tapos nung nagkaroon ng kaguluhan, isisisi nyo sa presidenteng nagtrabaho para mapanatili yung kapayapaan. Ang trabaho po ng mga sundalo, ipagtanggol ang Pilipinas, magbuwis ng buhay para sa pagtatanggol sa Pilipinas. Ang trabaho naman po ng gobyerno, makipagkaibigan, maiwasan ang digmaan. So sino po ang hindi gumagampan ng tungkulin? Sino po yung hindi naghanda, gumagampan ng kanyang tungkulin? Okay. Meron pong mga Amerikano. Meron pong Amerikano na naglantad. Dinirekta na tayo kasi hindi makahalata eh. No? Pinamumukha sa atin ng Amerika. Doon po sa Singapore, yung pinagmamalaki nila nag-speech si Pangulong Marcos at hinangaan daw ng buong mundo. Hindi nyo po pinakinggan yung speech ng Amerikano? Ang gusto nila, ang lulutas dito sa West Philippine Sea, diplomasya, negosasyon, makipag-usap. No? Dialogue. Yun term, dialogue. Ang kalutasan sa West Philippine Sea, sabi ng Amerikano, sabi ng opisyal na pinadala ng Amerika, siyempre bumanat muna sa China, tapos sa bandang huli, mareresolve pa rin natin yan sa pamamagitan ng dialogue. Incheck, nananawagan ng dialogue, Amerikano nananawagan ng dialogue, doon na, opisyal opisyal po ng Amerika, pinadala ron sa Singapore, yung inatinan ni Pangulong Marcos na nag-speech siya. Dialogue. Siyempre, hindi niya pwedeng iutos ng direkta yun. Pero yun yung sinasabi niya, nagbibigay siya ng guidelines. No?
Dapat dialogue. American position po yun. Bakit gusto ng Amerika ng dialogue sa China sa West Philippine Sea? Uulitin ko na naman. Subong-subo na po yung Amerika sa digmaan sa Ukraine. Ubus na sila. Subong-subo po yung Amerika sa digmaan sa Israel. Happy birthday, buddy. Wishing you good health, more vlogs, and single moms. To come. Isang isang 5 na lang. 555 sardines ka na. Thank you very much. 55 years old. 5 na lang. Meron na akong discount. Thank you very much, Amik. Sa 1999 pounds. Opisyal po na gobyerno ng Amerika nagsasabi dialogue. Bakit? Hindi na po nila kayang sumuporta pa ng isa pang digmaan. No? Kaya nga tinanong si Pangulong Marcos ang linaw May napanood akong maganda po yung pagkakasagot ni Pangulong Marcos, in fairness. Sagot lang, pero sa actual wala Actual na action wala Tinanong sa kanya, do you think America will go to war for the Philippines with these rift? Ang pinagtatalunan lang daw, rift. Sa tingin ba raw niya ay makikipagdigmaan yung Amerika para sa Pilipinas? Ang ganda ng sagot ni Pangulong Marcos, hindi na sinabing oo. Ang sinabi niya, kaya nga yan yung gusto nating maiwasan. Gusto nating maiwasan na magkaroon ng digmaan. Gusto pala niyong maiwasan Makipagdialogo kayo. Alam niyo kung sino-sinong gusto nating kadialog, kung sino-sinong gusto nating maging kakampi. Yung problema natin, yun lang po yung direktahin natin. Mag-dialogue tayo with China. Pagsuko ba yan? Ayaw nyo lang kasing aminin na tama yung ginawa ni Pangulong Duterte for 6 years. Bakit po tama? Walang naagaw sa atin na teritoryo. Ikalawa, nakakapangisda na yung mga mangingisda natin. Sino nagsabi niyan? Si Badong ba? Mangingisda po ang nagsabi niyan sa hearing. Noong nag-hearing yung mga congressman, sinabi ng mangingisda na nung panahon ni Pinoy, pinagbawalan sila ron mangisda. Nung panahon ni Duterte, nakapangisda na. Ano pa po bang gusto ninyo? Ano po bang gusto nyong patunayan na matatapang ang Pilipino? Alam na po yan ng buong mundo. Matatapang tayo, pero hindi po nagpapakita ng katapangan ngayon Okay, punta po tayo rito. Balikan natin si Scott Ritter. Dahil hindi tayo nakinig sa opisyal na pamahalaan ng Amerika doon sa Singapore na nananawagan ng dialogue with China. No? Ano na po ang ginawa? Dinirekta na tayo. Nagsalita na si Scott Ritter. Kaming mga Amerikano, wala kaming pakialam sa inyo. Ginagamit lang namin kayo. Pinakamasasakit pong salita mula sa isang kaibigan. Buds pa jacket kay DDS Riyadh, please. Salamat. Pinakamasasakit na pananalita na pwedeng mag-comment ka mo siya. Comment ka, Riyadh, para ma-jacketan ka. Ini-sponsor ka ni Amik
Padyakitan ka raw, pero mag-comment ka muna para madyakitan ka kasi hindi ko na makita yung comment mo, eh. Pinamukha na sa'tin, 'no? Na ginagamit lang tayo at hindi tayo iiwan din tayo pagka natalo tayo. Pinamukha din sa'tin na 'pag nagkaroon ng digmaan matatalo sila rito. Sila, Amerika, hindi po tayo ang kalaban, eh. Amerika, ginagamit lang tayo. 'Pag natuloy yung American-China war dito sa Pacific, maaaring matalo sila kasi subo na sila, eh. Ang dami nilang front, oh. Ang dami lang ginagastusan. Ngayon, instead na makinig tayo sa isang Amerikanong dating intel officer, Amerikano po yun, hindi po yung pro-Duterte, hindi po incheck, hindi po Duterte supporter. Siya po ay isang Amerikano pa, ulit-ulit na ako. Instead na sa tingin ko, yan po yung backdoor ng Amerika. Ayaw makinig sa opisyal na pahayag natin na makipag-dialogo sila sa China. Palabasin natin to si Scott Ritter para ipamukha sa kanila na ayaw natin ng gera. Yun po yung gustong sabihin ng Amerika, ayaw namin ng gera with China. Pwede ba gampanan nyo? Makipagdiplomasya na kayo? Alam niyo pa po ba ang ginagawa kay Ritter? Instead na pakinggan natin, typical na mga gawain ng mga vlogger, yung ginagawa ni Abby ngayon. Ano po yun? Instead na kung may mali sa sinabi ni Ritter, bakbakan nyo. Pabulaanan ni Ritter ay hindi totoo. Assassination. Diyan magaling pala si Abby. Na-realize ko lang. Character assassination. Ako, biktima niyan. Anong klaseng vlogger to si Badong Atis? Nagpapakita ng dodo. Walang katotohanan. Banatan mo yung mga sinasabi ng kinokontra mo, hindi yung babanatan. Nakabawas ba ng aking pagkatao? Yung pagpapakita ko nga na yun, pang-aasar lang sa inyong mga mga hayok, eh. Di ba? Sabi, ayan pala, di umano, may kaso yan na di umano, panay naman di umano? May kaso yan si Scott Ritter na di umano, yan pala ay di umano, ay di umano, di umano. Bakit hindi mo marekta? Character assassination yung ginagawa mo, hindi mo pa marekta. Di umano pala, eh. Eto, talagang sinabi ni Ritter. Ikaw, di umano lang. Sisiraan mo yung kanyang pagkatao. Di umano. Sa pamamagitan lang ng di umano. Hindi ka nga sigurado, eh. Hindi ka pala sigurado sa paninira kay Scott Ritter, eh. Parang ganito po yan, eh. Alam po natin lahat. Pasensya na, kasi siya lang yung magandang halimbawa. Si Arnold Clavio, alam po natin lahat na meron siyang ginawa kay Sara Balabagan nung si Sara Balabagan minor de edad. Pero pag nagbabalita ba si Arnold Clavio, ibig sabihin mali na yung mga balita niya dahil sa ginawa niya kay Sara Balabagan? Hindi po ba? Hindi po pwedeng sabihin nyo, ay, ikaw ba, Arnold Clavio, ay kapanipaniwala? Samantalang may ginawa kang, yung balita niya,
dapat questionin mo yun yung sa sinasabi niya. Kung pabubulaanan mo yung sinasabi ni Arnold Clavio, hindi mo sasabihin sa kanya na yung ginawa niya kay Sara Balabagan. 'Di ba? So yung binabalita ni Arnold Clavio, kung legit yung balita, totoo pa rin yung balita na yun. Iba, ilabas mo yung kanyang personal. Sabi ni Abby, hindi pala kapanipaniwala yung scatrator na yan. Dahil di umano ay may... Paano mo paniniwalaan yan? Bakit hindi mo paniniwalaan? Ibig mo sabihin, lahat ng binalita ni Arnold Clavio, mali. Tama yung binabalita ni Arnold Clavio. Ang question nyo, yung pagkatao niya. Naintindihan po ninyo? Yun yung ginagawa ni Abby. Huwag tayong maniwala dyan kay Scott Ritter kasi yung pagkatao niya na malayong-malayo sa binabalita niya, hindi ba siya eksperto sa bilang dating militar at dating ex-intel officer? Sa tingin mo, hindi ka panipaniwala yung sinasabi niya? Walang basehan? Yun yung problema mo, Abby. Sinubuan na ng solusyon, siniraan pa. Pati Pentagon, inamin na sa box props ng US para makinig sila. Kaya sabay si Ritter at Reuters, mga obobs. Tama po yun. Pati Reuters, nilabas na po nila. Diba? Dinedirekta na tayo eh. Na ginagamit talaga yan ng US military para siraan nila yung China. Para tayo makipagdiplomasya sa China. Hindi. Ayaw din nilang lumala yung sitwasyon. Ayaw ng China lumala ang sitwasyon. Ayaw din ng Pilipinas lumala ang sitwasyon. Ayaw din ng US. Bakit lumalala? Ayaw kasi nating makipag-dialogue. Hindi ko alam kung bakit Alam ko na nga pala. Bigla ko lang naisip nung nagkape ko. Kasi siniraan ninyo yung mga agreement with China. Diba? Uy, may lumabas. Siniraan kasi ninyo yung mga agreement natin sa China. Tinawag yung gentleman's agreement, pinasama ninyo. Secret agreement, pinasama ninyo. Kaya, kakainin nyo ngayon yung paninira nyo kay Duterte. Siniraan nyo eh. Parang para masiraan lang si Duterte, pinalalabas ninyo na ang pakikipagdialogo sa China ay masamang gawain. O ngayon, hirap na hirap kayo ngayon paano nyo buburahin sa utak ng mamamayan na pinasama ninyo yung pakikipagdialogo sa China. Alam po ninyo, hindi dapat pinalulusot, no? Tama po 'yun na yung hakbang na maisog, may mga malinaw pong programa. Unang-una na, no to war. Ayaw natin na magkaroon ng gera. Madamay tayo sa gera na hindi naman karapat-dapat. Simple lang naman po, no? Ipagtanggol natin ang teritoryo natin. Tama po 'yan. Pero ang diplomatikong relasyon ay pagtatanggol din sa teritoryo. Hindi po lahat ng pagtatanggol sa teritoryo ay paggamit ng armas. Panahon ni Duterte, wala po tayong panahon po ni Duterte, wala po naagaw na teritoryo sa atin. Yun po ang importante.
Panahon ni Duterte nakapangisda po ng maayos yung mga mangingisda. Ano pa po ba ang kinakailangan natin? Yun lang po. At nakuha niya yan sa pakikipagkaibigan sa China. Pinasamahan nyo kasi para lang tirahin si Duterte, pinasama ninyo yung pakikipagkaibigan sa China. Pati nga tong mga pogo ngayon. Tignan nyo, tanungin nyo sila. Ang simple lang eh. Mali pala yung mga pogo na yan. Problema pala yan. Di ipatigil natin yan lahat. Gobyerno din lang nagsabi. Hindi pwedeng ipatigil basta-basta. Dahil may mahigit 20,000 na Pilipino na mawawalan ng trabaho. Ang dami na nilang sinasabi. O, di ba? Kaya nyo pinasama yung pogo ni Duterte para iugnay si Duterte. Masama kasi mga ginagawa talaga. Yung paninira nyo sa mga Duterte ang ugat ng ating mga problema ngayon. Tignan po ninyo. Instead na tumulong yung Senado,